children, O God, hallelujah, so that each word of God will be understood, O Lord, and it will bring forth great fruits, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen. Hallelujah. So please be seated. Now, let's see the word of God in the book of Genesis. Okay, let's see the verse. Okay, Psalm 51, verse 17. The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. This is in NLT. In the NIV, New International Version, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. God will not despise. Okay. Namatod pa sa pulong sa Ginoo ngayon because this chapter of Psalm 51 mao ni siya ang istorya sa iyang pagka broken ni David because of his sin. Okay. So moto nga when he felt na nagbati niya na the presence of God is no longer manifesting sa iyang life because of his sins. Grabe ang iyang prayer na restore unto me the joy of my salvation or create in me a clean heart. Then broken kay siya because wala na na-feel ang presence ni Lord. I do not know if notice ninyo mga layo naman po sa Ginoo. I could not feel the presence of God. I could not feel something good in myself. Because if that feeling is manifesting, it means you are far from the Lord. Layo na kas Ginoo. And when God is far from us because of something. Amen. And then we started to be broken. Magsugod nagkaguba atong tugan, nagkaguba atong kasing-kasing. Oh, hallelujah. Because of that. Okay, that is why he said, the sacrifice to desire is a broken spirit. Because sometimes God allows us to experience brokenness because of his purpose. So let's see the next slide of this. So brokenness has a negative implication to most people, but the truth on it is not. Ang pagka-broken, ang pagka-buak, pagka-guba, kuan sa tong kasing-kasing, pagka, kasi tawag ani, pagka-bas tong kasing-kasing, bas na tong pagbati, negative kaayo na siya sa tanang katawhan, most people, nagunahon ang negative. But the truth on it is not. Apan ang kamatuoran, ang Biblia, dili mauna ang mensahe. It has a positive message which everyone must know it. Na ay positibo na mensahe nga kinahanglan masayod ta. And let's see the next slide on that. So this is part of the realities, hallelujah, about brokenness. This is a seed. Kabaluta sa seed or binhi or liso. Kailata, liso sa mungkos, mais, so sa pada, humay. When that seeds will be planted, will be put in the ground, that will be broken. Kung dili na siya magbuak, dili na siya mag-grow. Hello? Hello? That is one of the messages about brokenness. There is no growth if there is no brokenness. Walay pagtubo kung walay pagkaguba sa atong dughan. Hello? Kinanglan na ay gubaon, aron na ay utrobo. And seeds broken. Ang mga binhi, ang mga liso, pabuak para mutubo, bubag-tubog madagay. Amen. Hello? So let's not side on the worldly principles, worldly concept that brokenness is not good. Brokenness brings something good that comes from the Lord. Let's accept the reality that no one is excused of brokenness here on earth. As long as we are here on earth, we are experiencing brokenness. No brokenness in heaven. It's wholeness there. Wala na pagkabuak, pagkabungkag, pagkagubas itong kasing-kasing, magubas itong naong dito. Hello. So let's see the next slide on this. Wala na panahuman. So, letter A, Joseph's brokenness to his wholeness. Joseph the dreamer, the son of Jacob, matod pa sa pulong sa Diyos. Grabe ang brokenness, grabe ang pagkaguba sa iyang dughan. Pero, at the end, it results to goodness, wholeness. Causes of his brokenness. Ang hinungdan sa iyong pagka-broken, jealousy and envy through giving of gifts and through special treatment. Okay, sa to, ang hinungdan
iyang pagka-broken, pagkagubas, ang dugan, duro sa iyang mga half-brothers niya, is jealousy and envy. Ang pagkasiluso, ang pagsilos o pagka-sina. Kaya ang silos o sina, muhatod nga to sa hatred. Dili muhatod into love. So to, jealousy and envy is the cause of Joseph's brokenness through give of gifts and to the special people. Let's see the verse on that. In Genesis chapter 37, verse 3 to 4. Jacob loved Joseph more than any of his other children because Joseph had been born to him in his old age. Ngano ko nagigugmag ayo, labaw kaayo ang gugma pagtratar ni Jacob kang Joseph kaysa uban niyang mga anak. Tungod kay si Joseph kuno nahimo niyang anak sa iyang pagkatigulo. Abi niya di na siya kaanak, abi niya di na siya anak. Unya sa tanang mga anak niya. Sa anak sa pagkatigulang mo ni si Joseph o si Benjamin. Sa tanang mga anak niya, kiniray buutan o katong si Benjamin. Ang napulo, buutan balihon. Layo din ang gugmas nimo sa anak nimong badlungon. Amen ba? Nakay gugma. Pero gamay nga level. Apan ang bata nimo, anak nimo nga buutan, butabang, tugihan, lahi gid ang gugma nimo. Taas-taas gid dako gyud. Ana gid nakatiroon din noon. Bisan si Lord. He loved us all, but the level of love to each one of us is deeper. We differ in the level of love according to the Lord. So one day, Jacob had a special gift made for Joseph, a beautiful robe. Dili Christmas. Kaya naghimo siya o gift para katag siya gift ni Joseph. Muna, ang concept sa kalibutan, kana na yung December ting hatag o gift. Usa ko kaadlaw. Kay kining gugma. You cannot love without giving, but you can give without love. Dili ka kay gugma nga dili ka pwede mo hatag, pero pwede ka nga mohatag nga walay gugma. Kaninyo? Ngano naghatag og gift si Jacob sa kang Joseph because of his love. Kabalo siya nga murag mo create kitong conflict sa mga anak. Kay siya ug tagaan og jacket, coat, special robe, beautiful robe. Isa ka adlaw, himo kuno naghatag og gift, gasa. Si Jacob kang Joseph may anak. A beautiful robe, wapo pa jud kuno kay nga sinina. But his brothers hated Joseph because their father loved him more than the rest of them. Kadtong nga gift, nag-create of jealousy and envy. Nag-create of hatred. Dili sayop ni Joseph na tagaan siya gasa. Dili po sayop to ni Jacob na naghatag gasa. It really happens for everybody must know that kitang tanan natay special gift kung special ang atong pamuhat das Ginoo. Totoo, kugihan si Joseph, buutan si Joseph, ang iyong mga igsuon, walay nata, way klariks, badlungon pa, tapulan pa. Nakisabay ka na, aghatag ka na, badlungon o tapulan. Kasi ikaw, ganahan, maghatag ka na. Maghatag, magaling ka, pinubos. So, nga na, sa diyang paghatag, siyempre, makitaan man siya. Pabawaan man kina, wala may matago. Nagsugod tayo ang kagundo. Gidungtan, gilagutan si Joseph. So, when there is hatred, jealousy, and envy, it starts the brokenness. That starts brokenness. Magsugod na sa pagkaguba sa mga kasing-kasing. And they couldn't say a kind word to him. Kanang mga tao nga dili usulti ni maayo magsige nagkontra nimo, nanay behind ana, either naglagot na, nasilos na, nagsina na nimo. Mao nay mga manifestation sa mga tao nga nasuko, nga naglagot, nasuko kay naglagot o naglagot nimo kay nagsilos or nagsina. Amen. Next verse. Okay. Another reason for Joseph's brokenness is through his dream. Genesis 37, verse 5 to 7. One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Sa kagabi, nagtambo si Joseph. Kunya, isulti, ano yung nagsuon? Kinigit si Joseph, baka wala bito kay dautan na pagbati sa uban.
Free ta makikistorya kay, kada ta makikistorya nila. Pero silang atong kaistorya, dili ka na mamati nato. Kano na di bito ka na mamati nato, kay dili sila pro nato, against nato. Susulti niya yung mga iyang dream. And then, samot na siya gidungtan, gilabutan sa igsuon. Listen to this dream, ingon si Joseph. Wag itaon siya, innocent itaon siya, wag siya, dili siya conscious sa mga batasan sa kinaiya. Pagkabatasan sa igsuon. Isa paginaw ba ni usap ng damukuan. Siya na ako nung sa uma, naghikot ta, atong gihitan, atong gibugusan, ang atong bandos ka nag-anis nila daw. Suddenly, diya, kalit lang daw yung ako bitong binukusan nga bandol. Di kalit ko magtindo, kung nang inyong mga bandos nga nagpalibot na sa akong bandol. Munay, mensahe. Kasulti dito sa dili nga, ma-engage sila, isulti lang ng tinuod nga, moto yung dako. Dili ka, magpahagit sa ilaha nga naapoy, aron malagot sila. Dili nga na, kaya ang tao nga, giyahan sa Ginoo na sa Ginoo, dili man ka maghagit, pero sila ikakahagit. Diba? Ikaw magpahagit, pero sila ikakahagit nga naman. Okay? Lain man sila kasing-kasing, kaya sa una. So let's move on. Nababawala na. So, gawas na diya, gawa na ko naman ako sa kay grabe po ka busy nga karong si Manaha. Dagan ko mga meetings, dagan ko calls. So, Genesis chapter 37, that is on verse 8 naman siguro. Iwa na ko na apas Diyo. Okay, 37. Verse 8. His brother responded, ingon din na isuon ng mga kontrabida. So, you think you will be our king? Sige, nakasabot sa dream or sana damgo ni Diyos isa. Niya? Wala na ni mong hari, lugar ka? Ikaw ang mong hari? Do you? Nga na, lugar? Marayan na ba kay kontrabida lagi? Do you actually think you will reign over sa? Saan na ni mong hari kasamo? Marayan na dito. Yung mga istoryahan dito sa mga kontrabida kay kuan kay provocative. Ang nag-istorya yung taon kay wala lang. Pero ito, ang karniro naging ano? Ang kanina, Yung mga tao, mga natag kinaiyak, sige lang pamanghag. And they hated him all the more because of his dreams and the way he talked about them. Nagsubra na nung kalagot sa imay suon tungod sa iyang mga damo. Hello? Next verse 9. So Joseph had another dream. Nagsagunso, maginong nagdamo ni Joseph. And again, he told his brothers about it. Wapagin siya nitagam, di ba sa kong kayo suon? Wapagin siya nitagam, kaya na laging, wala bito kayo na muna na daotan. Musulti na dito kas karong. Ingon siya nga, naanapupulain din kang buhay. Siya, ang sun, ang adlaw, o ang bulan, o ang unsi, kabituon, niyok po na ako. Sa dili kit sala, nga tagaan tagdanggo. Amen ba? Hello? Siya, ang sun, moon, and 11 stars, because the sun represents the father. The moon represents and the 11 stars represents his brothers. Next verse. This time he told the dream to his father as well as to his brothers. Ang unang gitungana ni Aindamgo ang iyang papa muna. And then ang iyang mga isuon. But his father scolded him. Na, gibunalan man noon siya ang papa, nasuko man ang papa, gibunalan siya. So dili lang ang iyang isuon kontra pati na ang papa na yung kontra. Kaya di sila katuo sa planos Ginoo sa Joseph. Na yung mga panahon na dili katuhan ang gipadayag sino sa atua, kaya di sa mutuo, na yung muna sila kontra. Oh. So to, what kind of dream is that? Ingon ni papa, unsa na yung damgo eh? Will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before isa? Ako, o imong mama, o imong mga igsuon, huyok-buk man mo. May mga panahon tungod sa call ni Lord, makontra na ito atong pamilya. Isa nag-experience ano? Tungod sa Ginoo, nakontra ni imong pamilya. Hello? Bahala na kontrahon kanila, basta ang naghatag na itong pamilya, maong Ginoo, di na kontrahon. Amen ba? Na ha? Tungod sa tawag sa Ginoo, tungod sa mensahe sa Ginoo, makontra ni mo imong pamilya. Ayaw ka balaka, daghan na ta. Daghan. Hello? Amen.
Kontrabida kanila. Kontrabida kanila. Pero, ato ba nga sila, bida ka, sila'y kontrabida. Hello. Next verse. But while his brothers were jealous of Joseph, sa to, ano kuno, nilutaw na, ano sa po ay magsuon? Kay tungkol sa ilang pagsilos. While his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant. Nasuko yung papa, pero namalantong siya ng puso. Kasi ipasabot, pero nasulti na ng meaning. May mga panahon nasulti na itong meaning, pero naglibog lang yapon tagon sa ipasabot. Hello? May mga panahon nga na. Kaya nga naman, kung maghari ng kapungot, di na kita kasabot. Amen. Kaya maghari ng kapungot, muungot na ang understanding mo, di kita kasabot. Muna, dito na. Nature! At ito na mas bukid nun kay Wasito, log problem. Pastilan. Para silang kaayuhan, dili para sa amua. Ay, murami mga gikuan sa liyon. Praise God. Salamat. Ang damgo, matuman. Ang planos binuok, matuman. Ang pagpuntra sa kontrabida, kaya sa yawa, dili magbanang puso. Nasuwat na ng kadaugan, nasa side sa Ginoo, dili sa side sa yawa. Amen. Hello. So, na-brokenness. Hello. Na-ipagkaguba sa tundugan, guba sa atong naong. Okay. So, sa to nahimong na-broken, naguba ang kasing-kasing, naguba ang kinabuhi. Hallelujah. Ni Joseph. Huh? The causes of Joseph's brokenness is through the jealousy and envy, through giving a gift, a special treatment, letter B, through a dream. His half-brothers made him so broken due to jealousy and envy. Ang iyong mga mga brothers, mo'y nagpaguba sa kasing-kasing. It is not his fault of his, it is not his fault, even his father's fault, nga, gitratar siya maayo. Ato ba, God allows it to happen to let His good purpose to happen. Gitugot ni Lord aron ang maayo nga katuyuan mahitabo. Sometimes God's good purpose made us feel bad and broken so deeply. Again, I'll repeat that. Sometimes God's good purpose made us feel bad and broken so deeply, which will bring us more closer to God for our elevation level. Wa na ko na so. Dinamaapas. Usay kuno ang maayong katuyuan ni Lord, maghatag na to og bad and broken, made us feel bad and broken. Ang maayong katuyuan ni Lord, muoy maghatod, maghimo ng atong pagbati, mahimong mamaot o mabroken ta, masakitan ta, mabuak atong dughan, murag halos makabuak sa atong paglaom. Apan ingon sa Lord, ayaw ka worry. Your brokenness will bring you wholeness. Hello. Okay. Now, what to continue? His isolation from his family brought him to elevation level as revealed by God through his dream as a governor in Egypt. Ang iyang pagka-isolate, di ba? The broken siya. How his brother has broke his heart. Basta to? Gilagutan siya. Gihagbong siya sa tabay. Ituklod lang gani ka. Sakit na ba yan? Sakit dili. Ituklod lang ka. Ituklod ka ra. Now, intentional ituklod ka, sakit na. Di intentional gid siya labay hagbong sa tabay. Sa bangag. Human, nalabay man itong mga negosyante, nga mga Midianites, ingon na itong mga kontrabida isuon niya. Uy, arba kasabit ta niya ba? Ato ning ibaligya. Yun na ito siya. Uy, naamay so ibaligya na mo ni. Gihimo ka pang panapitan. Ginigusyo ka pa. So, nahalin ito si Joseph, nadala sa Egypt. Pag abot sa Egypt, dili maayo ang dagan sa kinabot. Slave siya, ulipon siya. Hello? Ang iyang puhunan, na siya nagsaksi dito, ang iyang asset, kung sinaan niya, iyang kapugi, ang iyang pagpaubos, ang iyang pagpamalantong, ang pagtupag salig si Ginoo. Kung naapa ning asset, pugihan ta, strong ta, dili ta luuran, dili ta mangluod, dili ta mag-self-pity. Congratulations, na kay future. Pero luuran ka,
Di ka katabaho-tabaho kay, kapoy, trabaho, inaanad ko, sige ng text ang balay, mag-aon ako, maligo lang mula ko. No, you have no future with that kind of routines. Yes, kasagara, successful, mga kugihan. Strong. If you want good future, start to be diligent. Diligent ta nga manabaho, diligent ta manimba, diligent ta mubasa sa pulusino, diligent ta kung gihanta mo angko, kung gihanta mo malando. Kana nga mga diligence will bring you good future, bright future, successful future. Brokenness will happen, but it will bring you to your wholeness. And the whole plan of God will be realized in your life. Hello. Oh, Jesus. So, what happened? Grabe ka broken. Di man siya, tanan ni mo mga isunik kontra, pati pa yung papa. Permiro, love ka, kalong ikasapaan ka, di punalan ka. Broken kayo mo kasing-kasing anak. Sakit ka ina. Nga, nibiya, isolation from the family. Nibiya sa, ipalayo siya sa pamilya. Isolation. Sierra. Nga naman. The purpose of God for isolating him from his family is for his elevation, for them to survive the great family. Himo kang sacrificial lang, di kang gidaog-daog lagi ko, ako lagi pirmi inani, ako lagi pirmi katrabaho, ako lagi pirmi sa buwan. Sige lang! Ano man? Bulakan ka na nakikitrabaho kasi wala may trabaho, wala trabaho. Amen. Kita kasabot usahay. Ako lagi pirmi, ako lagi pirmi. Hello? Kana nga klase nga spirit, wala makasapot sa planos Ginoo. Kina masabto na to istorya sa Biblia, aron makasabot ta, puundang na tanang reklamo ha. Kasi kita reklamo sa to, damot na makasalas Ginoo. Pero sige kita trabaho, damot na makapayot sa Ginoo. Ganon lang yun. Grabe naman eh. Hello. Genesis chapter 45, verse 7 to 8. Hallelujah. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive to preserve many survivors. Nigikan siya sa ilang yuta sa Kanaan, broken. Niabot siya sa Egypt, broken. How many years broken-hearted si Joseph? Hello? 13 years broken-hearted si Joseph. It was that year, that long years, na gisison ni Lord si Joseph for a good reason, for his wholeness and the wholeness of his family. That is why, ay mo pag-celebrating, ang putang kinawi, pero may maningani, na lang si Lord, Lord, tabangin ko, makasustain ko, ayaw kasi kilak-kilak, way pulos. Wala na din kay puhat, nagsige na kinokto. Mga taro. Paminaw. Aron nakad kapuslanan o gangas Ginoo. Kapuslanan sa mong pamilya. Hello. Ingon si Joseph sa imong isuon. Hello. Ang taong wala ni brokenness, di naman. May mahay. Ang Diyos nagpadala kanako. Nagpauna kanako diri. Aron kamo ang inyong pamilya mabuhi og daghantang mga buhi. Di kay daghantang mga atay. Eh kung napa siya pagdungod siya nga, kamo mga inatay mo, mga matay ang tapon mo. Hello? Kung mamalandong chigtas planos, sino makasabota? Kay makasabota, makalahutay ta. All things that happen negatively in my life, I thank the Lord because I understood that my life was like a Joseph's life. All those trials, all verbal things, verbal words, all the things that happened to me negatively, I ended up into grateful to God because I understood that's part of the sacrifices that I need to have for His calling in me become fruitful and effective. Ang reason nga ang manifestations ang hinungdan o ang tibailhan na ikaw likon. Unsa man negatibo na sa mong kinabuhi, kinsa may nag-down nimo ang panibalog lang ka. Congratulations.
Hello? Praise God. Like kanina sa akong example, katong seeds, broken. Dito gitanom si Joseph sa Egypt. Ang iyang brokenness dito na padayon. Dito siya gitanom sa Egypt. Ang iyang brokenness, hello, iyang gidaladala sa Egypt kay dito ang katumanan. Pero na broken ka sa imong inahak nga gugma, wa na ilapot ang Ginoo na sa imong future o ginana na. Hello. Broken ka tungkol sa katuyuan sa Ginoo na akay kay madaw-daw. Hello. Kaya naman nagila, nilang ibahak na gugma matod pa nila. Next verse. So it was God who sent me here, not you. Tanawa. Naulian naman ang iyong kasing-kasing after the brokenness because time heals brokenness. Time heals brokenness. Ang panahon, makaayo sa kaguba sa tundughan, kasing-kasing. Naulian naman siya. Kaya kung wala pa siya nauna, dili nga niya siya. Eh siya, ang Diyos ngayon nagpadala ka na ako, dili napita, dili ka. Nagutan awro sila ba yan? So siya pasabot, kigamit na sa iyo sila. So gamiton sa Ginoo itong mga kamutito. Ito nga daw tak kinaiya, mayroong kontrabida para ang katuyuan sa inyo mahitabo. Sumo na ito, sugot ka mo, dito mo sa Ginoo, ang kontrabida mo. Ang kontrabida, di ka panalangin. Magkaambit na sa panalangin, pero dili kita ka ang source of blessing. Amen. Diba? Ang kontrabida nakaambit sa panalangin sa bida. Pero dili siya ang source sa panalangin. Ano na ito na? Ang kontrabida dili source sa panalangin. Mag-ambit lang sa panalangin. Apan ang bida, source sa panalangin. So kung gusto ka nga source sa panalangin, ayaw pag kontrabida sa side sa Ginoo, sa lagad sa Ginoo, sa katawas Ginoo. Hello? Nga na siya. Atong kinaiya nga batasan na itong natin, garbusa kaysa na garbuso, di kita magpadaog, daog-daog kung siya Ginoo, di ka ka magasinso, anak. Hello? Feeling mo ikaw sakto. Hello? Di ka sa to? It was God who sent me here, not you. He is the one who made me advisor to Pharaoh, the manager of his entire palace, and the governor of all Egypt. Ganun nakasulti niya siya ani. Kinamalandong siya. Sa imong pagpamalandong, masabtan imong katuyosan. Kung masabtan imong katuyosan, magpasalamaton ka. Huwag na. Si Joseph ani, human ang brokenness. Mahuman na ng brokenness. Hello? Next verse. Now hurry back to my father and tell him, this is what your son Joseph says, God has made me a master over all the land of Egypt. So come down to me immediately. Sige, dali, ato si Papa. Kaya katumanan sa to, ang iyang the sun, moon, and stars, 11 stars, will bow down to him. Maabot ang fulfillment. May tabo din ang prophecy. May tabo din ang sulti sa Ginoo. Kung may tabo na, sige ka po kagutrabida. Luoy yapon ka. Apan kung mahimo ka nga mo side sa side sa Ginoo, mapil ka magulahan. Hello? Inga na siya. Hallelujah. So Joseph was broken for his whole family to be saved from famine. This is the ultimate purpose of God for Joseph to be broken wholeheartedly. Their whole families were saved in Egypt and they were reunited. And I say reunion dito sa Egypt. In Genesis chapter 46, verse 26 to 27. Genesis 46, verse 26 to 27. The total number of Jacob's direct descendants who went with him to Egypt, not counting his sons' wives, was 66. Diba sa to? Yung panalandungig, ayaw yung size. Isa kabinhi, isa kaliso, kung ipugas, mabroken siya. Hello? Mabroken siya. Apan ko, mutubo na siya, mamunga na siya, mudaghan ang bunga. Si Joseph is like a seed being broken for his life to be planted in Egypt
And after planting, it will grow. And after it, part of growing is the fruitful, mahimong fruitful, umuto. Silang tanan, nag-enjoy. Hello. 66 ang counting, pero wala pa na human. That's verse 27. In addition, Joseph had 2 sons who were born in Egypt. Duha ra mag-abot anak ni Joseph. So altogether, there were 70 members of Jacob's family in the land of Egypt. Isa ka buo na broken si Joseph. Binhi siya or liso, itanong sa Egypt to save 77 lives. Yan family. Kung wala, kung naa pa siya kaligot, sa bahalag mamamatay ko sila kay sama na ipatay ko niya. Ito, patay na daw si Joseph, di kunis-kunis sa babangis na hayo. Sometimes inganaon. Pero if you understand the story of Joseph, you will end up into giving thanks to the Lord. Mag-end up ka mapasalamat sa Ginoo kung makasabot ka sa katuyuan sa imong brokenness. No one is excused of brokenness in on earth. We are broken in different reasons because another story will be revealed how that brokenness, why that brokenness happened. Okay. Let's move on to 1 Samuel chapter 1 verse 1 Samuel chapter 1. Okay, the second story nga Hannah's brokenness in the book of 1 Samuel. Okay, Hannah. Okay. Verse 1, chapter 1, verse 1 to 2. Then jump down top. There was a man named Elkanah who lived in Ramah in the region of Zu, in the hill country of Ephraim. Ako ni tao, lagi gana nga nagpuyo sa Ramah, dito sa region sa Zu, in the hill country sa bungtod sa Ephraim. He was the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tuhu, son of Zu, of Ephraim. So, muna yung kaliwat na isa-isa. Verse 2. Elkanah had 2 wives. So, no, gusto ro, wala yung asawa. Allowed pa to sa una. Para kung sanay sila, udaghan sila. Hello, udaghan sa to. Go and multiply. Walay multiplicity kung walay babae. Hello. So, itong duha sa, pwede ralipas ko na. Si Juan Kanino, si Solomon, 700 ang asawa, 300 ang incubants. Ay, dili tanan applicable because there is a law. May balaod. So, ang duha kasawa si Hannah o si Penina. Penina had children. Si Penina na mga anak sila, daghan sila ang anak. But Hannah did not. Si Hannah may anak, barren siya or baong. Okay. Now, let's move on to the next verse. Mo jump lang dahil ta. Okay. Verse 3 lang sa taas. Verse 3. Verse 3. Each year, Elkanah would travel to Shiloh to worship and sacrifice to the Lord of Heaven's armies at the tabernacle. Kada tuig kuno, muadto si Elkanah, mo travel, may biyay tayo sa Shiloh, aron magsimba sa Ginoo, maghalad kadto sa Ginoo, ang Diyos sa mga panon sa tabernacle. The priests of the Lord at that time were the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas. Ang pari atong mga anak ni Eli na si Hophni o si Phinehas. Let's move on to her. Okay. Verse 4, because dapat masaitaan yung second tense of verse 4. On the days Elkanah presented his sacrifice, mga adlaw nga si Elkanah, iyan ang ihatag ang iyang mga halad, sakripisyo. He would give portions of the meat to Penina and each of her children. So, grabe gid siya nga, good father gid siya. Ang tatlong part sa iyang halad sa Ginoong hayop pinihalad sa burnt offering. Tagaan nagbahin sa karne, si Penina, na asawa. And then ang iya pong mga anak. Because a good father will provide food sa iyang asawa mga anak. Again ha? This is a manifestation of a good father. Mupakaon sa iyang asawa o sa iyang anak. Dili kay magulat pakaon sa iyang asawa. Yes, biblical. In the Old Testament. Bito isa to? It's not the church that feed Jesus. It's Jesus feeds the church. Supports the church. Because the church represents a woman. Hello. Next verse. And though he loved Hannah, kuya ginigugma lagi. Sahay ginigugma mo iba. Di ba love kaayo ni Jacob si Joseph? Pero tungod na itong gugma ha? Nakapatrigger. Kini pong gugma ni Elkanah kang Hannah,
Kaya dili niya, dohay asawa, di ba, si Hana, si Penena. Pero sa gigugma niya ang duha, ang gigugma nag-ayos si Hana. Kung kinsa pa yung gigugma, di ba, kung kinsa yung gugma gusto gigay na iiwat, okay? Ito, aron timailhan sa inyong gugma. Pagbatuod sa inyong gugma. He would give her only one choice portion because the Lord had given her no children. Paghatag na sa pagaluto sa ihalad ni hayop. In taon, isa ra kabahin kang Hana, kaya mo si anak. Pero gikaon bang Hana? Next verse. Next verse. So Penina would taunt Hannah and make fun of her because the Lord had kept her from having children. Okay. Kini sila, mga anak sa Ginoo. Anak sa Ginoo ha? Asawa pagipari, asawa alagan sa Ginoo. Pero kinis piniha ang kinaiya dito ani kay mabulihay. Sa galing sa duli. Dili bully. Magyaga-yaga. Yaga-yagaon. Paulit-ulit. Insya nga. Walay siya anak. Ako dagadog anak. Anak. Gabang bully. Oh, siya. Hana. So pwede ako wadtang Hana. Provoke Hana. And make her fun. Iya taong uliton. Kaya kay anak. Ako na ko'y anak. Kaya wala siya anak. Next verse. Sumuto na kapag-broken. Kadtong pagayaga-yaga. Ha? Pagbuli ni Penena kang Hana. Mutoy nakapabroken ni Hana. Hello? Ang taong nagyaga nato, nagbuli nato, nagimaraot nato, nagpasakit nato. Dili man sila bulahan, kita may milagruhan. Amen. Year after year, it was the same Penena who would taunt Hana as they went to the tabernacle. So, kanus apag yun? Celebration na, celebration. Grabe na celebration. Ay, sige ka sige, giga-iga si Penena kang Hana. Imbis mag-celebrate, magmanandos kay sino, nagsige na siya. Kinaagyo'y Christian, yaga-on. Abot din sana. Sige, ulit-ulit. Nga na ito kinaiya. Makaprovoke ba yan? Makahagit ba yan na? And that is a manifestation of immaturity. Kada sige giga-yaga, mas immaturity. Linghod pa. So sa to, would taunt Hannah as they went to the tabernacle. Each time Hannah would be reduced to tears and would not even eat. Tungod sa pagyaga-yaga ni Penena, in town si Hannah broken. Nagtulo iyang luha o di na lang mukhaon kaya na-broken siya. Hello? Di ba sometimes kung ma-broken ka, di na taga nagkaon o sa di naganahan o tulo. Broken siya. Hello? Kasi sa nag-experience of brokenness tungkol sa gaya-gaga. Sige lang, walahan man tong yaga-yagaan kaysa nag-yaga-yaga. Ano na ang comforting words. Let's move to the next verse. Why are you crying? Hana, ingon si Atitaon. Ang nakapabroken niya si Penena, ang ni-comfort ni Bana. Ingon si Bana niya, ano man taon naghilang mong kahana? Ha? Why aren't you eating? Sa mga wala man panikaon. May mga panahon palangga, tas usabang tao, pero naputay kontrabida. So, bulahan ka, imong Bana, walang si Elkana. Uy, nikaon na kaga. Ikay, magkaon na po ka. Ako magkakaon. Lo, sa to, nanong wala mang kanikaon. Nanong lahig man ang imong gibati. Why be downhearted just because you have no choice? Nanong man na nag-uul ka. Nga, kay wala kay anak. You have me, isn't that better than having 10 sons? And so nga, ay nagkabalak ka. Ako labaw pa sa nakulog ka. Anak mo. Sige, comfort siya. Na yung mga bana nga, comforter sa asawa. Dili provoker sa asawa. So, katong mga asawa nga, na comforter ang bana, may mag-amen. Ay, salamat na adi ay. Kaya na may mga bana, dili comforter, insulter, griever, complainer, sa panadiha. Oh. So, next verse. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Kuman kuno sa sacrificial meal, humana kung paan nila, kaon. Magtindog si Hannah at to siya, nakampok. Eli the priest was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. So, ang
tulod ni Hannah nga mag-ampo katong iyang brokenness. Kini bitang wala bitaw tay brokenness. Ang ato bitang prayer kay regular and normal. Amen ba diha? Pero ma-broken na ganita, murag mag-intense atong prayer. Dili na as normal as we do. Amen. That is why God sometimes allow brokenness para nga i-pour out at atong brokenness. Mutaas-taas o gamay atong prayer o mutaas gyud og ayo atong prayer. Hello? Kayo sa akin atong prayer mura tayo nagtilaw sudan. Lami man, okay na. Lami man ako kinaboy. Okay na. Sige Lord, goodbye. Yatay. Kung natay brokenness, spend time Lord. Hilang pero why brokenness? Grabe ngisi. Wala. Everywhere. Mura og baktin. Sana. Baka nakabuhi. Hello. Next verse. Hallelujah. Next verse. Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Tungod atong yaga-yaga ni Penina, nakapabroken sa iyang heart, unya, nakaparemember niya nga, bitaw no, barin ko, kay tinunglo ba yung bahay nga walay? Anak. So nakapabroken niya ang pagkatinunglo, di ka anak, nakapabroken niya ang bully, sa tibisay sa bully, yaga-yaga, ni Penina, sumutong pati nag-ampo, he was crying in bitter, deep anguish crying, bitter as he prayed to the Lord, bitawon. Kasulay naman, kung wala may problema, di mo kahilag og ampo. Kung wala may problema, usay ang amin, usay ang prayer, seconds na 2 minutes. Pero naaga ni broken ganita, hala, taas-taas lagi. Muna tagaan ka dito ng brokenness, putaas atong prayer, gusto niya mag-spend time with Him. Kasi kita spend time with her and with Him. Sa itong partner, sa itong mga friendship, ang nagatan na itong partner, nagatan na itong asawa, bana, nagatan na itong trabaho, wala na tayo spend time with Him. Hilak siya. Next verse. And she made this vow. Nanaad siya. O Lord of heavens and earth, O Diyos sa panon sa kalangitan. O nakakita ka sa akong kagulanan. Tubag ka ang akong mga pag-ampo kagaitan. Pugas na. Hilak siya. Sometimes, waan ta ni Lord. Kay diya sa pagkuha. Ha? Makita na to nga siya na puway muhatag. Ano? Then I will give him back to you. Not siya. Kay kung tagaan mo kung anak, ako rin balik ni mo. Ibuha na git sa tibuok niyang kinabuhi. Batod pa as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Minsa, akong panaad Lord, ang iyang buhok dili yun. Putlan. Why is it that Hannah made that vow or say that vow? Hello? It was the leading of the Spirit of God. Sometimes our prayer, hallelujah, hallelujah, it's not an accident. It is coming from the Lord because you are just the actor of God's story. Hello? Sa iyang buhok, dili na ko paputan. Because ito, masa ni tabo, nga si Samson na bildi, ang iyang strength, kaghatag ng Lord nasa buhok. The glory, the strength is in his hair. Hello? That is why throughout the life of Samuel, successful siya. He is the fruit of Hannah's brokenness. Isa ray anak. Hallelujah. Nga nahimong propeta si Samuel. Let's move on to the next verse. And as she was praying to the Lord, Eli watched her. Labing ampo niya, labing ampo. Nagtanaw alagad si Ginoo na misinterpret pag siya. Next verse. Seeing her lips moving but hearing no sound. Na ay mag-ampo ako kung akong personal. Dili dyo kakadong sa ako.
Pero na yung mga tao, gaampo nga, magdungkan gisilingan. Dili man na sayo. Personal man nato, individual man nato na. Kung dili siya ganag ampo, o akong papa, ampo man to siya, kanang makadungog ako, kung personal mo po, sa permit, sa niya, pero akong personally madunggan. So, nag-ampo si Hana, ang iyang ang iyang lips mo ay tibad-tibad, pero walay madunggan ni Eli. He thought she had been drinking. Na mga panahon na diniyos na gining ako, tininuod na gining ako ba? Grabe yung tininuod. Ang uban galurat ang mata na unso na may si sister oy na overacting. Wala na. Overacting o is na nan nanakas grasya ro di na ka palabig do kasi no! You are wrong. God wants intimate relationship, intimate time with Him. Joking that way with no relax, please the Lord. It displeased Him. Next verse. Masyukang here drunk siya nga, ano ka din yung hubog? Pero aware siya, paulit ito sa papahuwas yung hubog. Sometimes, tininood ng ato, isiyuhan pa taging mao. Pwede na ito, hila-hila. Hila, di ba kakaya, daroy, okay, kisa namin, kinabot. Alagad si ginungsulti na ito, di maayo. Tinarong na itong ato. Another brokenness. Hello? Tininood na mo tinarong. Naada yun ang ito. Daroy. Okay, kung kisa na. Another brokenness. Masabi sila. Next verse. Oh no, sir. Ingon puntahan siya. Oh no, sir. I haven't been drinking wine or anything stronger. Sa wain tang ko nakainom. But I am discouraged. And I was pouring out my heart to them. Kung naatay brokenness, i-pour out ng kuno. Ibuko ang imong pagbati ng Diyos Ginoo. Kaya ang Diyos nakapamati. Hello? Di kay buko na ito. Ang lalo. Siguan bitaw. Siguan bitaw. Sige, sige. May ko sa Ginoo sumbong ka. Ayaw kang tulpo. Ayaw sa imong lover. Sa lover sa imong soul. Sa ako nang ibuko ang ako. Gibating na tos Ginoo. So, dili to ingato ang prayer ni Hannah kung wala siya brokenness. Hello? Muna kung dili na tarong mag-aampot, naipasinate, gin mo nila do brokenness, ano na imong pag-ampo, taas-taas. Hello? Handang pa mo. Sayon sa karong December. Gusto ko mag-enjoy karong December. The message of God for this December is not about enjoying. It's about soaking in His presence, worshiping Him, getting closer to Him, because His judgment is at closer. Hello? Getting closer to Him because His judgment is closer to come. As we are far from the Lord, we could hardly accept the reality of the mystery that will happen in this world. Hallelujah. Oh, Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. So, her brokenness, ang pagkaguba sa kasing-kasing ni Hannah. Her brokenness is through her barrenness, unable to conceive. Kay dili man siya makaanak. Matud pa, o samtang siya nag-aampo. Matud pa, it's hard to pray fervently without brokenness. Lisod ka mag-ampo kung walay, dili broken imong kasing-kasing. Prophet Samuel was born after the brokenness of. Kung wala tong brokenness, walay Prophet Samuel matao. Ito, kadtong ang nagpugas sa brokenness ni Hannah, si Penina, giadpon pag yun ni Elkanah. Pero unsay na tao? Propeta. Hello. Daghan anak si Penina, pero wala na pili nga alagad sa Ginoo. Apan ang natao gikan sa brokenness, nakahatag og wholeness sa katawan, pinagis mensahe sa propeta ni Sisa. Muna isuon, dili ta mo yaga-yaga sa ulo. Ay natong giyayaga-yagaan. At ito, mo'y ma-elevate. Elevated ang atong giyagaan na side sa Ginoo. Kitang nagyaga-yaga, naras obos. I-elevate ni Lord ang nidawat sa brokenness.
i-pull niya from brokenness to wholeness, to the whole purpose of God. Raison, ayaw ka doon. Kung na kay brokenness na experiences, kung na ka sa brokenness na situation, ask God's help, ask God's strength, that one day, you can overcome. You will be out in that situation, and you will bring glory to God. Remember the seeds kanina, broken, and then will grow, and will bring more fruits. Fruitful ang niaging brokenness, nga diin wala na badli o paglaom o pagsalig sa Ginoo. Shall we all stand up and praise the Lord? Oh, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah.